Okay, so andito ako ngayon sa Font Moguera. I think sa previous vlog ko, sinabi ko na Pont Montjuic itong lugar na to. Pero yun, kaya ako lumabas again kasi gusto ko naman ng ibang sceneries. Para kasing lagi lang ako nasa kwarto, nagko-computer, nag-edit, naghahanap ng trabaho, nag-create ng content, nagsusulat for my podcast, Quickie PH. So ngayon naman, iba naman, kumain muna ako sa labas. Since ako lang mag-isa. And don't get me wrong, hindi naman sa akin bother na mag-isa. But as I grow older, na-realize ko na parang medyo malungkot pala. Nakakaramdam na tayo ng kalungkutan, ano? Oo. Kakain tayo. Itong mga pagkain ko, ayan, ay i-prepare ko nung nakaraang araw pa at ngayon ko lang siya kakainin. Kasi ginagawa ko, nagluluto ako ng isang beses lang tapos dapat maglalast na yun for like a week or 2. Depende sa akin. Pero hindi pwedeng walang gulay sa mga pagkain ko kasi mahilig ako sa gulay. So pasta yung nasa ilalim. Mag-alcohol muna tayo kasi madumi tayong tao. Oo. Ito parang toasted bread. Yan, toasted bread yan. Tapos sa ilalim, natatakot ako. Baka may baboy mo biglang lumabas sa kagubatan. So ito, toasted bread ito. Tapos ito naman ay pasta, vegetable pasta. Hindi ako vegan. Nasanay lang ako kasi nga magaling magluto yung kapatid ko ng, sinabi kong magaling siya. Magaling si Detch magluto ng vegan stuff. Mahilig ako kumain ng kahit ano. So parang natutuwa yung mga friends ko sa akin na parang, lahat kinakain yan. Isang ingredient na hindi talaga mawawala kapag ako nagluluto. Gusto ko talaga laging may luya. Ewan ko if that's an Asian thing. Pero hindi pwedeng walang luya. Dapat laging may luya. Maybe, ang sarap po talaga magluto. Walang biro. Masarap talaga. Bukod sa luya, mahilig din ako sa paminta. Hindi yung paminta. Paminta na hinahalo sa pagkain. Hindi man ako paminta. As in, out na out ako. Pero marami sa mga kakilala ko, parang every time na nagtatanong sila na anong ginagawa mo sa Spain, ganyan, nagbabakasyon ka lang ba, or talagang lilipat ka na dyan permanently. Umaamin naman ako sa kanila kung ano na talagang sitwasyon ko dito. Most of them nag-worry. Sinasabi na parang, bakit wala kang plan B? Bakit wala kang ganito? Walang ganyan. Parang, isip ko kasi, nung nagkaroon ako ng opportunity na pumunta dito, parang sabi ko, gagrab ko na, hindi ko napapakawalan. Kasi nga, matagal ko na rin talagang gustong pumunta dito. Dapat nga mag-aaral ako dito kaso dahil sa kasamaang palad, laging parang ang hirap-hirap para sa atin coming from third world countries na alam mo yun, ma-achieve yung basic necessities na dapat naman nakukuha natin. Bakit ganun? Bakit? Parang, I remember getting rejected for a student visa nung 2020? I forgot. Alam mo yung parang may pera ka naman pang-aral, pero hindi ka pa rin i-grant. Tapos after all the process, after all ng gastos, hindi pa rin. Tapos parang na-realize ko nun yung kalagahan ng pagkakaroon ng napakagandang passport. Hindi sa dahil nagtatrabaho before sa isang citizenship by investment company. Pero if you're coming from third world country, alam ko, marirealize mo yung kahalagahan na nakakapag-travel ka na walang restriction, na parang beyond the borders, na parang gawin to, gawin yan. Kasi nakakapagod, promise. As in, nakakapagod. Hindi ko masisisi yung mga taong ginagawa nila yung kung ano-anong bagay para lang makaalis sa bansa nila. Kasi grabe yung sitwasyon sa mga third world countries. And it's not just because of yung kultura o yung attitude ng mga tao dun sa bansang yon. It's more of the historical injustices na naranasan ng bansang yon. Kaya sila nasa third world country kasi grabe yung effect ng colonization sa kanila. And even us sa Pilipinas, kung tatanungin niyo ako, I was super inspired by Rogelio Braga, especially nung chumichika siya about sa unlearning yung colonization. Parang sobrang na-open yung utak ko sa mga bagay-bagay na parang shit, grabe yung effect sa atin ng pananakop ng mga dayuhan. So parang, nandito na ako sa Espanya. Anong ibig sabihin nito? Colonize the colonizer. Charot. Pero why not? Diba?
in fairness naman sa gobyerno ng Spain, very fair sila. Though alam ko maraming mga locals yung nagagalit. Pero alam ko nagagalit yung mga locals sa tourists. Hindi naman sa mga immigrants. Kasi mga immigrants, they get the job done. They get the dirty works done. Alam mo yun? Unlike yung mga turistang ingay-ingay kaya nila. Pero yun nga, very fair naman yung government ng Spain. Pero para sa akin, alam mo, hindi pa rin fair yung parang ex-colony ka, tapos kailangan mo pang maghintay ng ganitong years. Tapos hindi ko talaga tanggap na bakit ang US, bakit ang Spain, bakit ang Japan, yung mga nanakop sa ating bansa, bakit hindi tayo visa-free sa mga bansang yan? Diyan ako nagtataka. Ako dapat visa-free tayo. Sana wag biglang may dumating na baboy ramo dito habang kumakain ako. Kasi hindi ko alam gagawin ko. Kasi tingnan niya, paano kung biglang baboy ramo na biglang lumabas dyan? Anong gagawin ko? If ever siguro na may baboy ramo na biglang lumapit sa akin dito, ewan ko, hindi ko alam gagawin ko. Sabi ko, share na lang tayo, friend. Hindi pa ako nakaka-encounter ng baboy ramo talaga eh. Though, may mga nakita nga ako. Pag chinek mo sa Google review dito sa Font Moguera, sabi, pag dumating ka daw dito ng before sunset, makaka-encounter ka daw talaga ng baboy ramo. If ever may tao na makakita sa akin dito, baka sabihin nila, kaya kawawa naman siya, nagsasalita siya mag-isa. Marami akong gustong gawin sa buhay ko. Pero, at the back of my mind, nang-worry din ako kasi nga parang, siyempre, naisip ko na tumatanda na yung parents ko. Mama tsaka, naiira ko. Hindi kasi, siyempre, tumatanda na yung nanay tsaka dati ko. Parang, gusto ko maging filmmaker, gusto kong ituloy yung pagsusulat ko sa Wiki-PH, gusto kong maging magaling, pero hindi ako makapag-focus. Iniisip ko kasi nung nasa Dubai ako, parang in a few months, nakakapagpadala ako sa mga magulang ko. Tapos nung nagtatrabaho pa ako, nakapag-abot-abot ako. Pero ngayon, dito sa condition ko sa Spain, parang nahirapan ako mag-send sa kanila ng pera. Hindi naman nila ako inoobliga, pero syempre ikaw as anak, syempre, di ba? Yun yung gusto ko. Iyak ako. Actually, alam mo, may something sa mga OFWs na they do not trust yung kapwa nila OFWs. And, ewan ko, sobrang saklap nun, sobrang as Filipino, parang every time, syempre, di ba na ikaw pupunta ka sa isang bansa, parang ang gusto mo to be surrounded by people who you can talk to, who knows your language, who knows your things, who knows kung saan makakuha ng toyo, ng suka, ganyan. But in my own experience kasi, parang most of the time, yung mga Filipinos pa yung magda-down sa'yo. Yung mga kapwa mo pa. Sila pa yung magpuput sa'yo sa maling daan. Sila pa yung mag-hold back sa sobrang daming things na sana na-achieve mo in a limited time. Napansin ko na marami sa mga Filipino yung parang, naranasan ko yung ganitong experience, yung bad experience, so dapat maranasan mo din. Parang ganon. Imbis na naranasan ko to, so dapat hindi mo na siya maranasan. Madami dito yung ganon, na parang, ako nga, panahon ko, ganito, ganyan. Sana hindi ganon. Especially if alam natin na yung kapwa natin, alam mo yun, hirap. Kaya natutuwa ako doon sa mga napapanood ko sa YouTube na Filipino vloggers na parang inaaway sila ng kapwa nila Pilipino sa comment section saying na, ay naku, bakit mo ini-encourage yung mga Pilipino na mag-take ng risk at pumunta sa ibang bansa? Like, dude, hindi mo, sana nakalabas siya yung kung sino man yung nag-comment, sana nakalabas ka ng bansa para nakita mo kung gaano sa ibang bansa napapakinabangan yung tax nila kumpara sa atin, na ang laki-laki ng tax na binabayaran ng mga Pilipino and sobrang abundant ng resources natin. Yet, dahil sa mismanagement ng government, walang nangyayari. Tapos makakapanood ka na ganitong million yung gagastasin para sa ganito, yung budget gagastasin sa ganyan. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi ka affected just because you're not experiencing things. Maapektuhan ka at some point, hindi pa lang ngayon, pero ikaw, yung mga susunod na henerasyon mo, sila yung makakaranas nung pag-neglect mo sa current situation na nangyayari. So, hindi ko masisisi mga Pilipino na lumalabas ng bansa sa maling paraan kasi sobrang desperate times calls for desperate measure. Weird, no? Parang dami-dami ko ng chinichika sa inyo. Gusto ko lang naman talagang kumain dito sa labas. I think ito yung take-out experience na gusto ko. Sobrang peaceful kumain dito. Nakakatawa. Parang, ewan. Do I feel safe? Ewan ko. Hindi ko alam.
Pero sobrang peaceful. Wala masyadong ingay. Rinig mo lang, surrounded ka ng puno. Rinig mo yung mga ibon, mga dinosaurs. Sometimes, those places with bad reputations, those are the places where you can find peace, tranquility. Those are the places where your imagination will prosper. So, don't be afraid to take the risk and go to those places. When I was in Dubai, naalala ko na parang may mga tao na parang, siguro kasi nga nakatira ako sa downtown. So, parang sinasabi nila na, wag kang pumunta sa Riga kasi parang, ano meron doon, blah, ganyan. Pero nung ako naman, nagstay ako sa Riga for like a month. Sobrang na-appreciate ko yung mga tawa, sobrang na-appreciate ko yung pagkain, sobrang na-appreciate ko yung ingay. Although, hindi siya nagpapahinga. Pag nasa Dubai ka at pumunta ka sa Riga, hindi mo mamimiss yung Pilipinas. Nakakatawa na nandito ako sa Spain, tas I'm talking about Dubai. Kasi Dubai is such an experience for me. And babaunin ko yung lahat ng nakuha kong kwento, experience sa Dubai, wherever I go to. And, speaking of that, ayoko kasi magbilang ng sisiw na hindi pa nag-hatch. Basta may mga gagawin ako and manifesting. Parang nasa era na ako na wala na akong pakialam kung ano yung pinuput out ko. Whether magka-garner ba siya ng views, magiging ba siyang awesome, fantastic, amazing. Hindi. Parang bahala na. Gawa na ako ng gawa. Lagay na lang ako ng lagay. Kasi naalala ko parang when I started doing plant videos, yung paghahalaman ko, kasi nga, siyempre, yun talaga yung gusto ko. Basta post lang ako ng post. Basta masaya lang ako na nag-upload ako, whatever. Wala akong pake kung may nanonood or wala. Biglang nag-click yung video. So, parang the best formula pala is just to do it. Sabi nga ni Nike, just do it, diba? Parang, yun pala. Hindi pala yung kung ano-anong XYZ kimpamparups. Dati, I use Adobe Premiere sa pag-edit. Pero, yun nga, since nawalan ako ng trabaho, nawalan ako ng access ng Adobe Premiere. Oo, pwede ko siyang piratahin. Pero meron kasing alternative meron namang CapCut. Tapos nung na-try ko yung CapCut, in fairness sa CapCut, sobrang sarap mag-edit, sobrang sarap mag-cut to cut. Hindi ko pa siya super na explore ng bonggang-bongga, pero alam ko sobrang promising ng CapCut. And if hindi pa kayo nag-install ng CapCut, bakit hindi kayo mag-install ng CapCut ngayon? So, totoo lang. Nagulat ako sa capabilities niya. And hindi ko na-expect na libre. Sobrang user-friendly niya. Although, marami kang magagawa sa Premiere, of course. Marami kang professional stuff na magagawa doon. Pero grabe yung CapCut. So, tuwan-tuwa ako na natutunan ko. Ang next kong gustong aralin ay ang pag-edit sa DaVinci. Libre rin ng DaVinci. And gusto ko rin matuto ng 3D Blender. Pero for now, maghahanap muna ako ng trabaho kasi kailangan ko ng trabaho dito sa Espanya. Siyempre gusto ko naman masuportahan yung pamilya ko sa Pilipinas. Recently, namatay yung Lola Violet ko. So si Lola Violet, nanay siya ng tatay ko. Tapos, isa yun sa mga lola ko na close ko. Lola's boy kasi ako. As in, laki ako sa mga lola and malaking influence sa buhay ko yung mga lola ko. Auntie Kiki, influence siya sa paraan ng pagsasalita ni Lola Violet. Nagkaon ka na, yung mga ganun-ganun niya. Yung mga kwento ko na sobrang colorful, influence yun ng Lola Elsa ko. And yung, siguro yung sense ko sa fashion, yung sobrang arte ko, as in meron, hindi naman sa magaling ako sa fashion, pero may mata ko na kukunan nila ako ng advice when it comes to fashion, even yung sister ko. Kasi nga, talaga ako, sasabi, hindi maganda ito, pangit yan, tanggalin mo yan. May mga ganun ako. So parang sobrang influence ako ng mga lola ko. And now that they're all gone, parang, hindi ko alam kung, I don't know if that's the right term to use. Pero yun nga, ngayon na parang wala na yung mga lola ko. Parang, maybe it's about time na ako naman ang mag-influence sa mga, sa mga pinsan ko, hindi ko alam. Pero, kung hindi man sa mga kamag-anak ko, sa ibang mga tao, na parang to be the best version of themselves. Kasi, honestly, ayoko nang gamitin yung word na representation kasi parang pagod na ako sa paulit-ulit na sinasabi ng mga social media influencers. Which is, ganun din naman ako before na parang, I'm so happy to use this platform to represent my community, blah, 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 to represent those people, blah, blah, blah.
Although walang mali doon, pero kasi napansin ko na parang yung capitalist nag-strive siya na parang representation. O sige, alam mo yung parang nakahanap ng way yung capitalist parang i-capitalize yung struggles natin and yung pinupush nating agenda na equal rights, ganyan-ganyan. So parang sabi ko, ano ba to? Ang weird lang sa feeling. Minsan hindi ko na ipuput into right words yung mga gusto kong sabihin ha. Intindihin nyo na lang ako. Feeling ko naman matalino kayong mga nanonood sa akin. Kung magkakaroon man ng representation, dapat meron tayong representatives, yung community natin, dapat meron tayong mga representative na magpupush ng law, magpupush ng yung SOGI Equality Bill sa Pilipinas. Dapat meron tayong mga representatives na mag-create ng policies na poprotekta sa karapatan natin. Hindi lang yung puro representation na ganito, ganyan, nanggigigil ako. Ewan ko, baka nga mali ako eh. Comment below kung may mali ako. Baka ang dami kong iniisip, baka ang dami kong pinagsasabi na hindi tama. So, sabihin niya sa akin. Open naman ako dyan eh. Though dati, nung nagsisimula pa lang ako mag-vlog, naalala ko nang-aaway ako sa comment section. Sabi ko talaga, ganun, bobo ka. Pakialam sa nararamdaman mo, hayop ka. Ganun ako. Meron akong pag-isip dati, parang, kung hindi ko lalabanan ito, sinong lalaban dito? Kung hindi ko i-compromise yung mga maling comment sa akin, hahayaan ko lang yung fake news na mag-proliferate? No. Kung may pangkaso, magkakaso. Yun yung mga naisip ko. Parang hopeful naman ako lagi for better future. Hopeful din ako na hindi ako makakasalubong ng baboy ramo dito. Bukod kay Beyonce na super unbothered sa struggles na nangyayari sa mundo at sa kung saan-saan pa, si Beyonce na super fan ako na kapitalista na rin ngayon. Super unbothered, di bakla. Parang wala siyang pakialam sa mga nangyayari sa mundo. Wala siyang nangyayari sa Palestine, ganyan. Although maganda, pero hindi mo alam eh. Hindi naman natin alam kung anong ginagawa nila underground. Pero yun nga, pero sana diba gamitin yung platform nila to raise awareness sa nangyayari sa Palestine. Hala. Pero sana, di ba, gamitin naman yung platform para mag-raise ng awareness sa nangyari sa Palestine. Pero sana, hopefully, nag-raise sila ng funds doon, kagaya na yung ginagawa ni Bretman Rock, which is, Bretman Rock. Bukod sa kanya, isa sa mga pinapakinggan kong artist ngayon talaga ay si Chappell Roan. Kasi, pinakinggan ko yung kanta niya. Hindi ko alam bakit ako nakaka-relate sa mga musika, sa mga liriko, at sa kung saan-saan pa. Parang, ang sarap kasing pakinggan. Parang feeling mo may nakaka-relate sa'yo. Parang, ewan ko, may something sa mga artist na kapag alam mo pinakinggan mo yung music nila, tapos genuine yung artistry, nai-inspire ka rin na gumawa ng sarili mo. Halimbawa, yung mga pelikulang Pilipino noon na classic, every time na napapanood ko yung mga pelikulang yun, parang nai-inspire akong gumawa ng pelikula. Speaking of pelikula, meron akong nabasa sa Twitter. Hindi ko alam kung parang nahagip ko lang kasi na yung mga Philippines, half Filipino, half Americans, or mga Filipino na lumaki sa Amerika, they find yung mga pelikulang Pilipino hindi maganda or parang always in bad taste. Hindi ko naman sa ini-invalidate yung kanilang feelings. Pero kasi, syempre ako, gusto ko rin gamitin tong platform ko to raise awareness. Parang syempre gusto ko rin magsalita kasi noon ganyan ako, parang I always say na parang ganito ang magandang pelikula, ganito ang pangit na pelikula. But as I mature, kung halimbawa yung pelikula mo ay nagbabaluktot ng history, halimbawa made in Malacanang, alam mo yun, parang or kung ang pelikula mo ay ang intention ng pelikula mo ay yurakan yung mga marginalized, kung siraan yung mga sobrang maliliit na tao, I think those are bad films. Pero kung ang intention ng pelikula mo ay to entertain, to uplift yung voices na hindi naririnig, to amplify yung mga small voices, I think you're doing the right thing. Whatever camera you're using, whatever equipment you have, whatever your story is, if it's about that, it's a nice and it's a good film. I used to frown on dun sa mga pelikula natin na produced ni Wendy Deramas, but as I mature nga dito, na-realize ko na parang, oh shit, ito yung mga pelikula ni Wendy Deramas, yung mga comedy niya noon, ito yung mga pelikula na nagpapakita ng struggles ng mga kabaklaan, nagpapakita ng mga struggles ng mga Pilipino, and it's basically a commentary on the current political system ng bansa. Yes, oo, nakakatawa, ganyan-ganyan. Pero sobrang na-realize ko na, ay putya,
may lalim itong mga pelikulang 'to na hindi natin nakikita. Bakit? Kasi nga natatakpan ng pasad na, pangit, ganyan, ganyan. And naniniwala kasi ako na yung mga pelikula nagva-vary siya depende sa henerasyon, eh. And depende rin sa mga filmmakers kung paano niya ginagamit yung pelikula niya para mag-comment. Alam mo yun, na imbis na mag-post lang sa social media ng nararamdaman niya, gagawa siya ng isang buong pelikula. That's artist's work. Aray ko, so hindi ako artist. Artist din naman tayo. Yun nga lang, iba't ibang artist, iba't ibang way ng pagkokomento sa mga bagay-bagay. Ang kagandahan kasi sa pelikula, ano siya, timeless. So once you created a film, you put it out there and marami yung nakanood. Wala na, parang forever ka ng buhay. Ala, gusto kong maging ganun. I'm sure makakagawa ko. For now, maghahanap muna tayo ng trabaho. Ang hirap kasi parang gusto ko mo mag-focus sa craft mo pero kailangan mo munang kumita ng pera. Naalala ko, one time kasi meron ako isang bahay na nilinisan dito. Tapos parang nagkukwento ako dun sa senior na parang, yun nga, yung gusto kong gumawa ng pelikula, ganyan. Tapos meron akong story, ganyan. Tapos bigla niya sinabi sa akin, pero totoong trabaho ba yan? Kasi isip-isip ko, bakit? Totoong trabaho ba itong ginagawa kong paglinis? Kupal ka din. Hindi, charot lang. Pero ganun talaga yung nasa isip ko. Parang, bakit mo dinidismiss agad yung idea ko? Nanggigigil ako sa'yo. Marami talaga magdidismiss ng idea mo. Maraming sisira ng brilliance mo. Pero kung si Chappell Roan nga, na-achieve niya yon, ma-achieve ko din yan. Hindi lang si Chappell Roan, si Beyonce, si Freddie Mercury, Amy Winehouse, si RuPaul. Lahat naman sila nag-start somewhere. Maybe I can start somewhere. Diba? And yun nga, inisip ko, etong pagpunta ko dito sa Spain, ito yung start ko. A start of something new. It feels so right to be here with you. Chares! Anyway, thank you for coming to my vlog today. And na-enjoy nyo. Naka-wide shot talaga tayo. Kasi gusto kong ma-appreciate nyo yung nature. Hindi lang ako. Kasi, I don't know. Is there something to appreciate about me? Siguro, yung charm. Babayo na talaga ako mag-isa dito. But anyway, thank you. Hasta luego. Babush!